Have you ever encountered a Chanel purse without a hologram sticker or an authenticity card? Well, except for the vintage ones, ha? I guess some of you already heard the news about Chanel ditching authenticity cards and hologram stickers inside their purses. So, kung ganon, ibig sabihin, pag bumili na tayo ng bagong Chanel bag ngayon, hindi na tayo makakakita ng nakasanayan natin na authenticity card and the hologram sticker na nagmamatch yung kanyang serial number sa authenticity card. Bakit nga ba tinanggal ng Chanel? And nakakita na ba kayo ng Chanel bag na wala ng card and sticker? So kung hindi pa, samahan nyo ako, Luxers, at buksan natin itong mga Chanel boxes sa tabi ko at tingnan natin ano na nga ba ang itsura ng bagong Chanel bag ngayon. Hi Luxers! Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video, as I've mentioned earlier, mag-unbox tayo ng Chanel boxes here. These bags ay in-order ko sa aking shopper sa Europe and I decided to share it with you dahil even ako ay nagulat. Yes, at marami rin akong nare-receive na mga messages na, Miss Anna, bakit nakabila ako ng Chanel? Wala na siyang card, bakit ganito, bakit ganyan? So, today, bibigyan natin ng linaw, bakit nga ba? At ano na nga ba talaga ang itsura ng Chanel bag ngayon? Paano ba natin malalaman kung legit or authentic ang isang Chanel bag kung wala na siyang authenticity card and hologram sticker? Honestly, hindi rin naman talaga tayo dapat din mag-base lang sa authenticity card and hologram sticker to check the authenticity of a certain Chanel bag. Kasi even naman yan, madali naman ding dayain, madali naman ding pekein, especially yung mga super fakes nga na tinatawag. And sa pagbabasa ko, kaya nag-decide ang Chanel na tanggalin ang hologram and authenticity card sa mga items nila is para labanan ang mga super fakes. Ayan, kasi nga 'di ba nagagaya naman na, so ang daming nagsi-circulate na mga fake Chanel bags. So para sa Chanel, just like the Louis Vuitton na ineliminate nila yung paglalagay ng mga date code or serial number sa kanilang mga bags is also para labanan ang mga counterfeit products. They're using this so-called blockchain technology which is similar to RFID wherein nag-i-implant sila ng mga microchip at doon sa microchip na yon nai-store yung details or parang history ng isang product. I'm not yet sure kung ano talaga yung mga nakalagay doon sa chip, kung ano yung ni-store nila na details, but possible na nandun yung kanyang serial number, the date of purchase, the name, kung sino yung bumili, kung saang store binili. Those are my possible na sa tingin ko ilalagay nila or nakalagay doon sa mga chips na yon. But if ever, Luxers, you have an idea already or kung naka-encounter na kayo ng mga ganito at nakausap niyo yung ibang mga SAs ninyo, please feel free to comment sa ating comment section para din magkaroon tayo ng discussion at malaman din ng iba nating mga viewers. So, let's begin our unboxing video. First, i-unbox muna natin itong malaking box na to. And, let's see what's inside. And the dust bag. And here, this is a small Chanel double flap bag in caviar leather. And then, here is the receipt. So, the receipt, it was purchased in Hong Kong noong April 3, just this year. So, here. So, kung April siya na-purchase, maybe may card pa ito. So, let's see. But, ayan siya, Luxers. Ang ganda. It's color blue. So, yung plastic niya dito sa may lock niya, medyo may part na natatanggal. Ayan, let's see. Ang ganda niya, Luxers. So, here and yes, ayun, nakita ko na. So, still, this bag comes with an authenticity card. So, series 31 na siya. Since this year lang siya. So, saan nga ba natin makikita yung hologram sticker ng isang Chanel double flap bag? Usually, dito sa may lower right, sa may dulo. Yes. There. Nasa dulo, Luxers. Medyo mahirap lang ipakita. But doon nakasiksik sa dulo. Let's expect na kailangan kung ano yung number sa authenticity card natin, same number din nung nasa hologram sticker natin. And now, let's unbox naman yung two remaining bags natin.
So, kaya yun yung una nating inopens para lang makita lang muna ulit natin kung ano nga ba talaga yung usual or nakasanayan natin. And now, so ito namang small box na to, buksan na natin kung ano yung laman na inside. So, maliit lang siya. So, I guess maliit lang din yung bag inside. And, tada! It's a Chanel mini rectangular flap bag in color black lambskin leather. Ang ganda. Okay, Luxers, ito, lambskin leather, actually, ang pinapahanap ko talaga is caviar. Kaya lang, as per my shopper is, wala na daw talagang nare-release or na ilalabas si Chanel lately na mga caviar. Bibihirang lumabas si caviar. Mostly, yung mga Chanel mini rec ngayon na available sa store ay puro mga lambskin leather. Just like this. Pero maganda rin naman siya, Luxers. Look. And then, so here, open natin. So, ayan siya, Luxers. And then, ayun. So, usually, nandito yung card. Pero this time, receipt lang yung nakita natin. And then, ayan, siya inside. So, may napansin kayo. So, wala na akong makitang authenticity card and hologram sticker. So, ito yung loob ng bag, Luxers. And wala na tayong nakikitang hologram sticker na nakadikit sa mga dulo ng bag, sa mga corners. But, ito yung nakikita natin. This square metal plate inside na merong naka-embed na serial code. Ayun, nasa ilalim. Here, this part. So, meron siyang combination of number and letters. And then, the CC logo. So, nung tinignan ko yung digits na nasa square plate niya, is meron siyang 7 letters and isang number. So, I'm not sure kung ganun din ba sa ibang box. But, let's see. Isang box pa tayo dito. Tingnan natin kung parehas ba. So, let's unbox itong last box natin, Luxers. And tingnan natin. Nakaka-excite mag-unbox, no? And tada! So another Chanel mini rectangular flap bag, but this time it's color beige and it's in gold hardware, actually champagne gold hardware in lambskin leather pa rin. So yun na nga, Luxers, wala tayong mahanap talaga na caviar, kaya puro lambskin tayo. And look naman, ang ganda. Ang ganda. Tingnan na natin, Luxers. And again, wala na tayong makitang hologram sticker and authenticity card inside, but itong metal plate na lang. So look, as you can see, meron din siyang 8 alphanumeric digits na naka-embed sa plate. Pero pansinin nyo, Luxers, dalawa na lang yung kanyang letters, tapos the rest puro numbers na. So, I guess walang particular pattern na sinusunod si Chanel when it comes sa paglalagay ng code sa mga metal plate. So now, ayan, nakita na natin, alam na natin kung ano ang itsura ng isang Chanel bag na walang hologram sticker. So, hindi na tayo magtataka, hindi na tayo masyashock kapag nakakita tayo ng merong metal plate sa loob ng bag. On the positive side, hindi na tayo mag-worry na mawala si authenticity card kasi usually yun yung nagiging problem eh. Usually, di ba, nami-misplace yung authenticity card and then sometimes accidentally natatanggal yung mga hologram sticker. Minsan may mga ganong bags din ako na-encounter. But mas maraming tanong behind. Like, kaya nga ba talaga na labanan nitong ganitong technology yung mga super fakes? So, hindi ba siya kayang gayahin ng mga super fakes manufacturer? And ano nga ba yung consequences nito sa mga resellers? Ano yung mga consequences nito sa mga bag owners na gusto ring i-resell yung mga bags nila in the future? So, Luxers, let's have an open discussion about this kasi parang feeling ko mahaba-habang usapin ito eh. Just like nung nag-vlog kami ni BFF na tinanggal ng Louis Vuitton yung mga date codes inside Louis Vuitton bags. So, yan. Comment down below and usap tayo, Luxers. Tingnan natin. Let's learn from each other. So, siguro, kakaroon pa tayo ng another vlog, another discussion about this particular topic kasi sa ngayon, wala pa tayong much idea or much knowledge about kung paano ba talaga to nag-work at kung
ano ba yung magiging epekto nito talaga sa atin. So there you go, Luxers. Thank you so much for watching, and I really appreciate if you will leave your feedback, especially kung kayo po ay naka-encounter na ng mga ganitong bags. So don't forget to subscribe, like, and share, and follow me on my Instagram, Facebook, Twitter, and also TikTok. Happy 500,000 followers TikTok. Thank you so much po sa inyong support. So if gusto nyo lang ng mga good vibes, ganyan, follow me on my TikTok po.